Duterte. So ana sa pika sa linya si Attorney Orly Vicente Montalban, no? Attorney, maayong hapon na kani moderator ni. Yes, sa Bombo Role, no? Maayong hapon o sa atong tigpaminaw sa Bombo Radio Malay-Malay, maayong hapon ka natong tanan. Apil na po, no, ang tanaw sa live stream, no, sa Facebook sa Bombo Radio Malay-Malay. Maayong hapon ka natong tanan. Before na to pagasugdan nga programa, attorney, no, Happy Father's Day sa imo, attorney, and to all of fathers nga naminaw po diri sa ato ang himpilan, attorney. Yes, so Happy Father's Day po sa tanan. O salamat, no, Bomborolin, sa tanan mga amahan na katong mga amahan karon nga naminaw ay sa paglaba, no, ay sa pagluto, ay sa paghugas plato. I-enjoy sa nato ning adlaw. Okay, attorney, no, let's delve in now on kanilaging impeachment trial ni VP Sara kay murag kadaghanan karon kay murag intense gyud, ni ba? Murag there's attention not just on the Senate, Congress or the government, even pud sa mga gapaminaw gyud karon nga mga constituents, attorney. So first of all, attorney, no, let enlighten sa mi, attorney, no, on our constitution only one impeachment complaint lang daw ang allowed per year against the same official. So in the case for VP Sara, kay they said unconstitutional lagi daw to. So pila man jud pwede i-file nga valid impeachment, attorney, complaints in a year, or naabay limit or depende ra na kung unsa ang mga house rules nato sa government. Okay, sige. Bumburo no, klaro man kaayo no sa ato ang constitution nga usa lang gyud, no, ka impeachment complaint, no, ang ma-file dapat, no, sa usa ka impeachable officer, no, sa ato ang nasod. So giklaro diha kanang 1 year bar rule diha sa ato ang constitution is that within 12 months kana siya bumburolen kay 1 year man, no. So kini karong kaso ni Vice President Sara Duterte, nahitabuan ni is dunay question as to this requirement sa atong constitution tungod kay gi-file man ang mga daghan nga mga impeachment batok niya. So mahinumduman nga sa December last year, doon na may gitawag nato nga first, second, third impeachment complaints. Unya sa pagka February na dayon, February 4 or 5 pa kato kung na hinumdum po og sakto, ay pa dayon niabot ang fourth impeachment complaint nga gihimo na dayon nga gitransmit ngadto sa ato ang Senado after gaining 215 signatories, no, of the House members. So kung atong makita diha, valid kini nga constitutional question tungod kay unsa man ang gihimo sa first impeachment complaint. Nakaabot man kini sa ato ang House Secretary. Ang House Secretary under the rules sa ato ang Congress, kung makareceive na siya og impeachment complaint, dapat i-refer gyud dayon na niya sa ato ang Speaker of the House. Karon, ang nahimo sa atong first impeachment complaint is nadawat sa atong Secretary sa House, pero wala siya gihimo nga aksyon. Kaduhang impeachment complaint, wala siya gihimo nga aksyon. Third impeachment complaint, wala siya gihimo nga aksyon. Niabot ang fourth impeachment complaint, ay pa siya naghimog aksyon, gi-refer ngadto sa ato ang House Speaker, niya House Speaker dayon, uya na dayon gidala sa ilahang mga kauban for signature. So kung atong tanahon diri Bumborolen, medyo questionably kini tungod kay our constitution speaks of every impeachment complaint. Wala maghisgot ang atong constitution o consolidated impeachment complaint. So nahitabo man gud nga ang ilang justification sa atong House is doon na kunoy consolidation nga gihimo. Hangtod nga sa pag fourth impeachment complaint na ayha lang sila nag-action sa maong mga complaints. But our constitution is clear on taking action per impeachment complaint. So kada usa gyud, no, sa impeachment complaint. Nga sa ato pa, independent man ni siya nga mag-complain to each other, dapat ga-actionan gyud ni siya. Ang first impeachment complaint, refer na to sa House Speaker. Ang House Speaker mo
refer ana sa Committee on Justice, unya dahil dito sa plenary. So muna ka na ang ilahang dapat nga buhaton. Kung maingon sila nga ato ning i-dismiss ang first impeachment complaint, so walay problema. Na-comply na to ang Constitution nga atong i-dismiss ang first impeachment complaint. And after that, because of our action, dapat magulat na po taog another year, okay? Aron maka-entertain po taog another impeachment complaint. Because ang atong kuan diha Constitution is very clear man sa gitawag nato nga 1 year bar rule. Sa ato pa sa usa ka tuig usa ra gyud ang impeachment complaint nga atong i-entertain for or against against the impeachable officer. So diha nato nakita ang gitawag nato nga basihan sa mga tawo nga mga kritiko nga nag-ingon nga dapat i-dismiss ang complaint kining naa karon naka-file sa Senate tungod kay naay gitawag nato nga constitutional infirmity Bomborolin. Okay. So to clarify those kanang impeachment complaint this year, attorney, on the first basis pag yun, the moment nga gidawat na to na signatories on the House, it is null and void na dapat? Or what is this? Dapat gi-actionan ang first impeachment complaint, gi-actionan sa secretary, gi-refer niya dito sa House Speaker, ang Speaker mag-refer ana sa Committee on Justice, ang Committee on Justice mag-refer sa ilang findings dito sa plenary. So mo na ang dapat nga buhaton. If for example, they find out that there is no wala maka-comply, there is no compliance to substance and form dito sa plenary, or dito sa House Committee on Justice. Kunya ilan ang i-report dito sa plenary, wala ni siya substance and form. For example, diha ra gani sa ilang Committee on Justice, pwede ra gani sila magkuan kay walay substance and form. So muna to ang ilang action. So meaning to say after that, they shall wait for another year na pod nga maka-entertain na pod og another impeachment complaint. Ang hitabuan ni is first impeachment complaint gipatulog, second impeachment complaint gipatulog, third impeachment complaint gipatulog, diha na ta karon ni abot sa fourth impeachment complaint. That is why ang ato ang Vice President nag-adto sa Supreme Court aron ipa-invalidate ang mao nga action sa ato ang Congress, sa atong lower house. So masabtan nato diha ang iyang punto tungod niya nang gitawag nato nga 1 year bar rule sa impeachment sa atong nasod. Okay, attorney. But at the same time, attorney, the moment it was submitted na dito sa Senate, dahil mo itong ilatong gi-remand ang complaint, attorney, and then even the articles of impeachment, medyo confusing siya on the public. Kaya the public itself, kanang they tend to they tend to think nga na-dismiss na to. So in that case, attorney, does remanding the case, wala na siya merit or gifix lang ang mga technicalities ato back to the House? Mao na ang rason sa atong mga senador nga nung ilan ning remand ngadto sa House of Representatives kining impeachment articles tungod kay sa ilang tan-aw do na kini mga constitutional infirmities or defects sa English, especially in the observance of procedures sa atong ubos balay balaoranan. Muna ang basihan ni Senator Bato sa iyang even pag move nga i-dismiss na unta outright dito sa iyang motion. But mao lagi na dili po nato siya mabasol tungod kay do naman po siya practical nga basihanan or pragmatic reason or ground nga nung ingon ni ana kung inyong natan-aw ang iyang privilege speech, it's about mura og gianagi hatag siya analogy sa usa ka balay nga atong gitukod unya we found out nga wala day kini kanang sakto gyud nga pundasyon unya kan sa ato na dayon pagkamatikod nga wala kini karoy pundasyon. Moingon ra baday ta nga oy okay na ni walay pundasyon nga maayo padayon na tanig puyo at anytime pwede man to siya collapse o magresulta pa sa atong kamatayon. So muna ingon niya nga dapat ato ni kini nga solusyonan ang mao nga gitawag nato ba nga kana bang infirmities. Unya ang iyang original dayon nga motion is to dismiss kay aron kay wa may klaro nga ground. But of course sa pakiusap pod sa iyang mga kauban labi na si Senator Cayetano nag-ingon nga sige ato lang siguro ning ayuhon ning balay. Ato lang ayuhon ning balay, ato lang ibalik ni dito sa kontraktor kaning nagkontraktor ani ipaayo ta ni. Murag nga ang iyang punto Muna nga ang step dayon nga ni Daog Bomborolin is i-remand kini ngadto sa House of
Representatives. Now, as to the question, if the remand is tantamount to dismissal, it is not tantamount to dismissal, Bumburolen, no? Although makita nato nga this is shocking, this is shocking tungod kay wala man pud kita magtuo nga mahitabo kini nga i-remand kini ngadto sa lower house, no? Kay sa pagkatinuod lang, Bumburolen, ang atong constitution wala man gyud siya hisgot mahitungod sa pag-remand niini ngadto sa ato ang Kongreso, no? Tungod kay diha sa Article 11, Section 3, Paragraph 4, nag-ingon man diha nga the power to initiate impeachment complaints belongs to the House, no? So diha gyud ang power to initiate na belongs sa ato ang House of Representatives. Unya, ang pag-try dayon o pag-decide niya ana dito dayon sa Senado. So muna ang nagkadaiya lugar nila nga power. Now karon ang nahitabo is shocking kung giingon ka ganina tungod kay ang nahitabuan ni is mura man og na-question na noon ang power sa lower house to initiate by the senators who has or which has a different power nga pag-try og decide. So mura giingon ni ana but ato lang istorya po ana Bumburolen is wala man gud poy giklaro po diha sa constitution nga gidili gyud ang pag-remand, no? So diha nato maklaro nga allowable gihapon ang ilahang step nga gihimo tungod pod sa ilahang giingon ba nga kawala po'y klaro nga provision sa Constitution nga nagdili sa ilang gihimo nga pag-remand niini ngadto sa ato ang Kongreso. Now, as to their purpose in remanding, kita nato nga nag-ingon diha nga i-certify daw, no? I-certify daw sa ato ang House kung compliant ba sila sa atong Constitution o niya pagkahumandian niya na ila pong certify nga dunay agreement ang atong next Congress, ang 20th Congress, sa gitawag nga articles of impeachment nga na-transmit kadto sa Senado, Bumburolen. Okay, attorney, no, in line na lang anang remanding, no, unsay mahitabo sunod if di karon nga gibalik na karon sa House ang the articles of impeachment ni VP Sara, naa by possibility nga dawaton kini ni House or ikuan lang ipatay limod nga dili dawaton, attorney, o unsay mga implication kung dili nila dawaton mo proceed ba mismo si Senado even walay dili na i-touch balik ni House ang maong articles of impeachment? Okay, so atong nga tan-awon, no, nga they are compelled, no, sa House of Representatives nga mo action kuno sa may gusto nga gipangayo sa ato ang mga senador tungod kay it's not about kana bang gitawag nato nga separation, no, of houses lugar diha or equality of the houses sa House of Representatives sa Senate, no? Kay kini magong panahon na Bumburolen, dili na sila acting as senators only, kining ato ang mga senator judges, they are acting as judges. Naaman sila sa court, no? Court naman sila, ni-convene naman sila as court. Meaning to say, whatever their orders are, ang mga parties to the case is compelled to do it. So dili na makaingon karon ang atong House of Representatives sa atong tan-aw nga balibad sila kung unsay gusto sa atong impeachment court. Kung dili gani sila mo submit ni ana, of course ang atong court dunay katungod, no, nga dunay action nga ilang himuon which may be adverse, no, to the party which is so stubborn, no, nga dili mo tuuyon sa ilang order. Kay dili naman guna sila relating to the House members as senators. Kung ang ilahang pagkig-relate dito is senator sila o congressman sila, parihara na sila because they are all legislators. But they are now relating to the other chamber as judges of the impeachment court. Mura ba diri Bumburolen pa og sa atong korte? Dili pwede nga dili nimo tumanon kung unsay orders korte niya ikaw defense counsel ka or ikaw is of course kana bang plaintiff ka, di ba? So imo gyud nang tumanon ang order sa korte aron dili maka-decide ang korte nga adverse na noon kanimo. So ingon ni ana. So dunay balita, I think kagahapon atong naibalaan nga mura og nangayo daw og clarification ang prosecutor sa impeachment court kung unsay ilang ipasabot sa ilang order. That cannot be, no, because that is that is a no, dili siya mao nganuman tungod kay never, no, in the litigation practice nga ang usa ka abogado ang usa ka partido sa usa ka kaso mangayo og clarification sa judge, no, dili na mao, no, dili na mawala na siya na kuan sa ato, no. So court na siya and you have to submit, no, if of course dunay imuhang itawag nato nga
kana bang motion for clarification, imo nang i-communicate sa court in a manner that is so of course na kana bang courteous, no? Unya kana pong naapsubay sa atong rules. Bombrolin. Okay. At the same time, on the night that the Senate remand the articles of impeachment back to the lower house, attorney, in a morning manguruto nga nag-press conference dayon atong house, kaya they want lagi daw kanang murag ang term nila to is dili dawaton. So unsay mahitabuan na, attorney, is the Senate left to immediate take action on the impeachment bisag walay gibuhat ang ato ang Congress mismo? Kung walay gibuhat ang ato ang Congress, no, sa order sa ato ang mga judges, no, diha sa atong impeachment court, it's upon them, no, to decide ang atong court kung unsaon na nila. But I think even with the absence, no, of certification and other clarification from the House, no, as to their action leading to the filing of the impeachment complaint, ang atong impeachment court nagpakita man, no, nga nagpadayon man gihapon sila as an impeachment court. In fact, they of course gave I think summons, no, to the Vice President, no, kipangayuan siya og answer sa mga impeachment articles nga nadawat sa Senado, no. So muna ang gihimo nga action sa atuang Senate. So just looking at that, makita nato nga wala gyud, no, na dismiss ang gitawag nato nga impeachment. Kay doon na may mag-ingon gud nga with the remand is also dismissal, no? Kay gitawag nila nga remand is tantamount to dismissal. But that is not the case, Bumburolin, tungod kay giklaro man na sa ato ang Senate President, no, as the presiding officer of the court, nga padayon gihapon niya ready sila to proceed, no, pending House action. Dili na siya rejection, no, ang pag-remand, but it is also only procedural matud pa sa ato ang Senate President. Okay. Now, on that case, attorney, no, okay, some people think that this repetitive nga filing is setting a bad example daw, not just on the Congress, but at the same time, sa ato nga Senado. Dili ba niya siya mahimong bad precedent if allowed nga ibalik-balik ang impeachment, nga to think nga this is not just one impeachment nga gi-file, but at the same time, ikaupat na ni siya, attorney, ay din siya nga nahatagan og actions. By the way, no, kita man nato diha nga doon kung tanawon nato, katanawon lang gyud nato unsay naa sa rules. Both houses tapos po sila yung mga lapses, no, nga naman tungod kay wala man gud pud sa kining kini bang atong rules ug sa constitution mismo, no, nga paabuton pa nato og fourth impeachment ahit amo lihok, no, wala man pud na diha. And at the same time, ang Senado pod wala pod sa ato ang constitution nga muriman sila sa House of Representatives sa articles of impeachment, considering katong power to initiate dito man sa katuang House lower house, no, kanang House of Representatives. If there will be issues, for example, of constitutional infirmities sa atong tan-aw personally Bumburolin, dapat ma-address to diha sa ato ang diha to sa ato ang court mismo, no. I think the impeached official can question that nga dili siya nag-follow sa atong rules, no, ang gihimo sa ato ang mga House members, no, sa House of Representatives. It's the impeached official, okay? It's the defense who will question that, no, diha sa atong impeachment court. That is the proper venue at this point in time. However, dili po nato mabasol po si Senator Bato de la Rosa sa panahon nga nag-convene ang impeachment court nga nung nahitabo nga medyo siya ang naka-move to dismiss or remand na lang dito sa Dili po nato si mabasol because doon naman siya gihimo nga privilege speech with motion to dismiss. Katupang wala pa sila mag-convene. Wala man siya gi-allow. Which I think was the proper venue, no, for entertaining motion to dismiss. Katuntang wala pa gyud na convince sila. Aron dili word kay murag word man tan-awon Bumburolin nga naana sila sa impeachment court unya ang senator judge mo ay nag-move to dismiss, no, dili man mao. Dapat ang katong mismo, no, katong akusado mismo or katong defense mismo mo ay moingon nga ato nang i-dismiss kay wala nakasubay sa ingon ni ana, no. So ang hitabo is
ang judge na noon, no, ang mga judge na noon mo nakaingon ni ana with Senator Bato, Senator Cayetano, etc. no, sila ang nakaingon ni ana. But mao lagi na, can we blame Senator Bato? Wala, no, because in the first place matud pa na niya dili ko gusto nga moadto ta sa impeachment court sa dili sa ta as kuan kana bang plenary, no, diri ta mag-decide because doon na may yang decide pod nga legal precedent katong gitawag nga impeachment ni Mercedes Gutierrez, atong former ombudsman. Diin wala pa gani sila nag-convene as an impeachment court. The senators already dismissed the complaint, no, tungod kay wala na kini basihan nga mo proceed pa tungod kay in the first place ni resign naman to si Ombudsman Gutierrez. So ingon ni ana kato sila wala pa to sila na convene atong panahon na as impeachment court. They were still senators. But even if senators pa lang sila sa plenary, of course ang plenary that is absolute, no, absolute ang ilang power diha, pwede na sila mo dismiss of anything like the impeachment complaint, Bombo Rolen. Now, attorney, assuming nga po proceed na ang case, no, with ano na ka ng nanay, nag-action si Congress, ang Senate na ang next handle sa impeachment. Assuming la, attorney, pwede ba gihapon maka-proceed ang Senate bisan giri man ang original complaint? Kung ang assumption nato matud pa sa imong gingon is ni comply na ang House of Representatives, maka-proceed na sila kay compliant naman, no, maka-proceed na ang atong Senate. But again, I'd like to assume Bumborolen nga doon na po'y masalimuot dayon ana ang hisgutanan tungod kay kana siya mahitabo naman unya sa 20th Congress. So iha na pod ang masalimuot nga hisgutanan tungod kay doon na pod dayoy mga kampo o mga senador nga nagtuo nga ang impeachment sa 19th Congress dili maka crossover ngadto sa 20th Congress. Oo. So muna sila ningon nga dili na ta magtakol ana nga naman tungod kay sa 19th Congress man na. Wala tay labot ingon ni ana, no. Labi na kato si I think Senator Marcoleta, Senator elect, no. Natud pa niya ingon siya nga wala na milabot ana tungod kay kuan na pod, no, si Senator Soto mo ingon gihapon niya na ang iyang panlantaw. Nga sa ato pa, kung atong tan-awon sa 28th Congress come July, July 1, 2025, medyo masalimuot na pud kay hindi nga isgutanan, no, nga maka crossover ba tungod kay sa atong tan-aw pod personally, Bumborolen, dapat dili gid siya mo proceed ngadto sa next Congress. Nga naman tungod kay lahi ang composition, lahi ang personalidad sa umaabot unya nga 20th Congress. Unya tanan mga legislative matters, tanan nga mga matters nga ilang ginaisgutan nga ilang gi-perform ani nga gitawag nato mga Congress, 19th Congress, dies with the 19th Congress. So muna ingon na anang kuan nato. So pag-terminate sa 19th Congress, terminated pod ang tanan nga mga, in fact, mga legislative actions, no, and even all actions for that matter, no, kay nga naman tungod kay kuan man na siya nahitabo man nga kabahin man gyud sa gitawag pa nato pa nga nature of legislation sa ato ang 19th Congress. So like kuan gid siya, dapat dili na siya mag-crossover. Kay ang ilang gimo mangong basihan Bumborolen is katong sa US daw nga Congress nga pwede naman dito mo crossover to the next Congress. Sama sa netabo sa impeachment ni former President Clinton, diin gi-impeach siya sa 104th Congress. O niya na try dayon siya sa 105th Congress sa US. Pero mao lagi na ang composition manggod sa impeachment, I mean sa Senate dito sa US is lahi manggod pod para sa ato Bumborolen, do naman koy continuity nila. Sa ato diri do na tay continuity but partial continuity ang ato ang Senate. Okay? Ang atong Senate is composed of 24 senators unya kada 3 years mag-elekta og 12, no? 12 ka mga senators lang. But sa US, doon na sila 100 ka mga senators, unya every 2 years mag-elect sila og 33 ka mga senators lang. So doon ay mabilin nga 67. Sa ato pa, 2/3 na. 2/3 required na siya for voting sa impeachment kanang 67. 2/3 man na siya. Pero sa ato diri ang gi-require aron ma-impeach or ma-convict ka sa impeachment is 16. Dili 12. 16 ang atong gikuan. So kung 12 lang
dili mo makabutar sa gitawag gi-require nga 2/3 of the members of the Senate. Muna ang ato ang panlantaw diha Bubrolo. Okay. But at the same time, attorney, even if the impeachment trial will be formally started before mag-end ang 19th Congress, dili Japon siya pwede ba mo cross over to 20th Congress? Kaya nga ni man halos sa ang mga sentiments sa other nga mga political analysis nga even if daw attorney, even if basta ma-startan lang daw siya, wala pa nag-end ang 19th Congress, it can cross over to the 20th Congress. Can you give some enlightenment to us, ani attorney? Mao gyapon no ang ato ang panantaw ingon ni ana no nga katong dunay continuity, but I'd like to believe no nga dili na siya continuous manggod ang atong Congress. Partial lang nga dunay continuity, but dili siya full continuity or total continuity no kay kaong yung kaganina gi-pattern man nato na sa US ang ato ang kanabang ato ang constitution, pero mao lagi na sa atong 1987 constitution lahi naman god no ang ato ang composition sa Senado. Instead sa 1935 nga 8 atong elect kada 3 years, karon is 12 ban no 12. So kauna 8 do na pay mabilin nga 16, so pwede pa to siya maka-impeach maka-convict sa usa ka impeach official no sa 1935 nato nga constitution. Pero karon man gud sa ato ang 1987 constitution, 12 man natong i-elect every 3 years. So 12 ra ang mabilin. So dili gina siya maka-convict sa ato ang impeach official. Unlike sa US katong akong giingon kaganina, 67 man ang mabilin sa ilaha, 2/3 pod no 2/3 pod maka-convict pod siya sa usa ka impeach official. Okay, so gi-pattern man guna siya Bomboro no sa pod sa United Kingdom pod, diin do na sila House of Lords no. Ang House of Lords nila lahi po na sa gitawag nga House of Commons, tungod kay ang House of Commons mo matong mga elected, kanang House of Lords appointed nga na sila for life nga mag-serve sa ato ang murag Senado nila, House of Lords. So kung ingon ni ana, do na gyud continuity no kay wala man sila, di man sila subject for election. Sa US pod gi-pattern dayon na motong do na kilay 67 unya 33 dayon i-elect every 2 years. So in my humble opinion, dili gyud dapat no mo crossover ngadto sa 20th Congress because wala tay gitawag nga total continuity sa ato ang Senado. Okay, attorney. Okay, that explains everything. But ato lang ni nga from the impeachment trial case nga mga technicalities, we are down to kaning mga grounds ni Vice President Sara Duterte, attorney no. And then usa sa mga issues ang ginagamit is the confidential funds. And some people gina-justify nila nga confidential fund daw ni, pero others say it's a public money, attorney. So enough na ba ang paggamit sa confidential funds para i-impeach ang ato nga Vice President, or kinahanglan pa og klaro nga naagyoy clear way of a misconduct sa iyang public service, attorney? Kung ang basehan nila is kana lang gitawag nga confidential funds, of course talo gid sila ana ang prosecutors tungod kay ang confidential fund, by the word itself confidential, is of course no na magyoy gitawag nato nga dapat dili nimo na siya i-divulge gid no ang imuhang paggamit ni ana. In fact that's used in order to protect no the agents of the government no nga mahimong kabahin anang gitawag nato ba nga mga confidential operations. Lisod man pod no nga imong panganlan ng mga for example, intelligence officers no nga naghimo sa ilahang intelligence operations or confidential informations in favor of the government. So lisod man na siya no nga imo na siyang panganlan tungod kay pasabot man na nga mahimo na sila nga delikado no ang ilahang security. So if that is the case, dili na siya mahimong basihan for impeachment tungod kay very weak no ang ground kun ingon ni ana, because COA itself nagingon man nga kanang confidential fund, ang requirement lang ana is certification no from the head of the agency nga gigamit na for confidential purposes. And I think that is already complied by the Office of the Vice President. And in fact, the COA sa ato ang may balaan dito sa ilahang hearing sa Congress, nagingon nga dili pa man to final ang gitawag nato ba nga
notice of this allowance, no? Kay gipa kuan ra man siya dito, no? Gipa explain to man ang ato ang Vice President, and the Vice President nagingon man po siya nga doon na po siya explanation pa, because she is given, I think, no, 6 months to, of course, no, comply with whatever is asked by the COA. So kung ningon niya na, medyo dili kayo siya kuan nga basihan. But of course, sa Bomborole, no, looking at all these, in the perspective of a simple layperson, ngayong taon sa bagi purpose aning tanan. So the back of our mind, we know already nganong ingon ni ana ang purpose, no? Ingon ni ana. Kabalo na ka bisag ikaw diha. Nakabalo na ka nganong ingon ni ana ang purpose. Because if, of course, no, we are so strict in our disbursement or use of funds of the government. Why not, no? Why not? Why not file a case of impeachment against impeachable officials, no? Nga na dunay confidential funds. We have the president. The president also has confidential funds, and we're speaking of billions, no? Sa office of the vice president. Unya asa man karon ang ato ang tan-aw sa accountability if we do not also look at his use of the confidential funds, no? So ingon ni ana, napay mga constitutional commissions, napay ombudsman, asa man ang ilang mga confidential funds, no, nga ila pod nga gamit. Okay, so ingon ni ana, Bomborole no tong tan-aw. But of course, ikaw na nakabalo diyan ha, itong mga tigpaminaw og nganong nahitabo ni. Yes. I mean, the Filipinos are intelligent people to know, no? Whatever is the reason behind all this, no? So dili na nato course i-pronounce pa. Pwede man attorney, pwede man. So nakabalo na atong mga kaigsuonan may tungod ni ana Bomborole. Okay. So ato lang gikuanon ta gyud atong personal opinion ani Bomborole is impeachment should not proceed on ta, no, sa ato ang kuan lang gyud, no. Why? Because this is a divisive tool or instrument. Meaning to say, simbolo lang, instrumento lang kini sa ato ang pagkabahin-bahin noon, pagkawatak-watak, no? And our Constitution even enjoins us for unity. Atong mga balaod, naghangyo kanato nga mahimutang kanabang united. Ato ang mga political campaigns and propagandas, even no, nag-ingon nga gusto ta og unity. And in fact, we voted for this government, the Bomborole, on the premise that we will work for unity. No? We will work for unity. But along the way, in the course of the government, I mean, in the course of them running the government, kita nato nga nahimo na noon tang divisive, no? Nahimo na divisive. So it defeats the purpose of our Constitution. It defeats the purpose of our laws. It defeats the purpose of our quest for service, etc. and etc. So gusto nato unta nga mawala na kining divisive nga instrument, kining impeachment, so that we can focus on, of course, no, providing food for every Filipino, employment for every Filipino, peace and order for every Filipino, and all the things that the government must do, no, para nga ato ang mga isig ka Pilipino makakabot og usa ka nasod nga atong ingnon gyud nga atong gihigugma tungod kay nakahatag kini kanato og kaayuhan, no, ingana Bomborole. Okay. Now, attorney, if the impeachment case really be kanang proceed, there's two way ra ba attorney, no, acquit or convicted mismo atong vice president. But at the same time, if lugar attorney, if assuming ma-remove or na-convict atong vice president, naabay automatic nga succession ani ang Senate President ba ang mo take over, or there's a permanent vacancy ang ato ang office of the Vice President, attorney? Okay, so ang mahitaburan niya na is, of course, no, ang ato ang kuan dayon, ang ato ang office of the Vice President will be vacant, no, by reason of impeachment. So yan na dayon kuan na din ang succession, mag-work na dayon. So ang ato dayong Congress, okay, mag-nominate na sila og of course, no, kana bang mupuli, no, sa ato ang Vice President, no. So kana dayon is i-prudence atong presidente anya mo din ang mupuli, mahimo na din nga ato ang president. I mean Vice President. But mo lagi na kana nga scenario is very divisive, no, sa considering sa climate sa ato ang nasod karon politically, daghan kaayo ang
daghan kayo ang gitawag nato bang mga panghitabo di naka-divide sa atong country. Yeah. Kung may lang unta maiwasan nato na aron maka-focus ta to what is really for the Filipinos, no? Atong makuan na Bomborolin. Okay. That explains everything, attorney, no? But before gid nato nga mahurot atong oras aning impeachment, tabokan lang taning interim release katong nga gipangayo mismo sa lawyers ni former President Rodrigo. Tabokan taning International Criminal Court, attorney, no? So gifile ni the Duterte's camp ang motion for interim release mismo sa atong ICC. Can you enlighten or unsa man ning pasabot aning interim release, attorney, no? Murag bali ba ni murag unsa ba ni siya kanang bail ba ni siya diri in local terms ato? Okay, so doon ay pagka murag bail ni siya, but of course we are not talking here of money, no, nga mag-bail ka, no, ani nga kuan. Ini nga release, no, is founded on the articles of the Rome Statute, no, kay nag-ingon man diha ang Article 60 paragraph 2 nga ang ato ang detainee diha sa ICC pwede siya maka move for interim release, no, especially on the ground nga kining ato ang pre-trial chamber, no, dili satisfied lugar sa mga ebidensya, no, dili pa wala makamit ba sa gitawag nato mga threshold, no, of evidence for continued detention, no. So muna ang kuan nato diha. So unsa man ang mga valid grounds nga giingon sa atong ICC aron maka grant sila sa gitawag nato mga interim release. Ang valid grounds niya ana is of course dili flight risk, no, ang usa ka detainee, no, dili flight risk. Unya wala po'y continuation of the crime committed, no, by the detainee. Unya wala po'y himuon nga witness interference sa usa ka akusado, no. So sa atong tan-aw pod na-satisfy man po ni sa ato ang presidente, no, because at his age, no, I think 80 naman, no, ang ato ang former president is not anymore a flight risk, no. Unya kung maingon ta karon og crime continuation, dili na siya maka-continue sa gi-allege sa iyang crime against humanity. I think that was the allegation was that he did it when he was president, no. Dili naman siya president karon na Bomborolin, no. So wala na iingon ni ana, no, nga kana bang kahadlok dapat ang ICC kay dili na siya maka-continue sa iyang crime. Unya witness interference, I don't think if the former president, no, can interfere with the witness kay grabe man gani sila ka protected, no, by their camp, no, sa ilang kuan nga protektahan gid ang witness lugar. Ang uban gani ang matud pa nga dili man ni mga maong mga witness pero ni witness man murag mga kuan. So wala gani makabalo ang ato ang former president kinsa daw ng mga witness diha. But of course, how could you interfere when you do not even know kining mga witness, no, kay dili gani mahatag og mga mga ID man gani, no, atong mga witnesses daw for reason daw of security, etc. etc. So moingon ni ana ba. So mo to ang kuan dayon nahitabo is ang ato ang kuan kampo sa ato ang former president nag-file, no, atong June 12 sa gitawag nato nga motion for interim release on the grounds nga 80 na mong siya. So gitawag nato nga humanitarian ground. Okay, unya do na po'y gitawag nga willingness daw of the third party to host him, no, sa ato pa do na kuno country nga mo host sa iya while naa siya sa gitawag nga interim release. So wala ta kabalo unsa ni nga country. We can only speculate, but redacted man gud ang iyang motion, meaning gitabunan man tong mga portion nga naa nang mention anang country, but I'd like to believe nga dool po ni Pilipinas, no, kay mao lagi lisod man pod og layo sa pamilya na dugay pod kayo mabisitahan ang ato ang former president ingon ni ana. Unya ang ila pong ikatulong nga ground is wala may flight risk or danger si former president sa proceeding sa ato ang ICC. So I'd like to believe na kuan man wala may rason nga dili ma-grant lugar, no, ang iyahang motion for interim release. Unya ato pong nabalan lately is wala man po'y opposition, no, from the office of the prosecutor, no, sa kuan on the sa atong gitawag nga ICC, no. So yan nato makita diha Bomborolin kung do na bagyoy kuan, no, do na bagyoy gitawag nato nga due process diha sa ICC. Pero ang masalimuot lang ana dayon nga kuan na Bomborolin nga isgutanan is
sa atong pag move for interim release, doon na napatay acceptance, no, or admission of jurisdiction sa ICC, no, kay usa man na sa mga question pod, no, nga gi raise sa ato ang defense, no, nga ang ICC has no jurisdiction to try our former president. But mo lagi na ang isgutanan karon diha, if the motion is already submitted, do we admit, no, nga doon na jurisdiction ang ICC if that is the case? So mo po na karon ang dapat, no, klaruhon pod, no, sa ato ang defense kung doon na ba sila admission of jurisdiction because they already submitted gitawag na to nga motion for interim release sa Bomborole. Okay. In line with that, attorney, no, kay some people think, no, mga anti-Duterte ba nga mga people, no, they said that the ICC is becoming weak daw if this release really happens. So do you think granting this release will really weaken the ICC's credibility as an international court, attorney? Dili po na ingon ni ana, no, tungod kay mo lagi na doon naman tay pagtan-aw sa ICC, no, kay naaman na sila sa international nga standard. Dapat sila po, no, magpakita sa ato ang gitawag nga efficacy of judicial process. So kung atong tan-awon diha, dapat gani sila is ipakita nila nga they are not into kuan lang, no, they are not standing as a court for hearsays lang, no, kung ano taad doon na allegation mo, kung ano din taad akpo na ditong tao, etc., etc. They should have of course the presumption of innocence. Unya doon na dapat po effective judicial process. So dapat ilan ang i-observe as international criminal court. Kaya mo man atong panlantaw sa ila taas-taas binang standard Bomborole, no, kay dili man lang national lang. International ni sila nga court. So they should balance presumption of innocence and effective judicial process. Nga ilang gina-observe dapat ang human rights norms. Okay? Sa tan-an nato sa ilang kung naghisgot man ka diha og gitawag nato mga human rights. So tanaw nato kining gitawag nato nga humanitarian ground nga gi-raise atong former president, no, 80 years old na biya ni siya. And if you will of course make him or detain him in the Hague tungod sa iyahang kondisyon pag aduna pang pugan siya balatian, medyo makadaot na inoon gani kini sa ato ang ICC tungod kay tan-aw nato diha nga mura og ugi sa lindot naman nila noon ang ato ang katungod sa usa ka tawo alang sa iyahang maayo nga kahimtang Bomborole. And then kung ma-approve gud mismo ang release, attorney, kay di ba ang the set for the first trial is on September, I think. So dili ba maapektuhan ang timeline sa trial proceedings ani, attorney? Dili Bomborole tungod kay do naman po'y do naman po'y conditions ang ihatag ana sa ICC sa ilang pag-grant niya og interim release, no. Hopefully, no, so ingon ni ana. So usa sa mga conditions ni ana is every trial, every scheduled trial, naagid na ang ato ang former president, no, na mutunga gyud sa ilahang geset nga date aron na magpadayon pod ang interim release nga gihatag kaniya. So atong hinumduman nga interim release ka lang na siya, meaning to say provisional lang. At any time that conditions are violated, so doon na po'y katakos o katungod ang ICC nga i-detain siya og balik tungod sa gitawag na to bang lapses, no, or violation sa iyang interim release, Bomborole. Okay, attorney, no. And then dili ba ni siya magka-seek ani, attorney, og kanang if lang, attorney, makuan gyud siya for interim release, no, dili ba ni siya makagamit og influence to public opinion? Makagamit ba ni siya pwede ba ni siya makagamit og freedom to do public statements that might influence the case? Or kuan gyud siya custodial facility gyapon ni siya yang interim release, attorney? Na sa mga conditions of the interim release Bomborole, usa na siguro niya na ang mga restrictions is that he will be allowed, no, for example, to be with his family sa usa nasod nga gusto siya, og of course dito siya limited po ang iyang action na restricted, no, kay nga naman tungod kay doon na may gitawag na to pang interim raman, no, ang iyang release. So doon ay mga conditions, posible nga ingnon lang niya dito nga okay dili lang kataman og sa pananglitan og sa Hong Kong na siya
interim release for example kinira nga mga syudad imong atuan siguro ingon ni ana so na ikaset na siya dito ang Bomborolino kay mo man ay mga requirement kung doon na interim release doon na mga conditions. I think appeal na po ni ana ang gag order aron dili po na siya magsigig istorya ang atong Vice President mahitungod sa iyang kaso. So ingon ni ana ang kuan kay maka tunggingon nimo kaganina posible man nga maka further form o public opinion kung doon na siya statements about his case Bomborolin. Okay, that clears everything, attorney, no? But at the same time, attorney, no, legal ethics demands fairness for all danay kay dili lang pod baya si former President Rodrigo Duterte ang niagi pod sa ICC. So fair ba for the former heads of state are granted leniency or dapat equal treatment ba ang ihatag nato for all, attorney? Yeah, equal treatment dapat no, but of course sa atong equal treatment muna atong gipasabot nga dunay application of katong human rights. Remember that ang mga kuan ang atong prosecutor o atong iyang mga witnesses kuno tong iyang mga nag-allege sa iyang nakahimo og crimes against humanity, they are speaking on the side of human rights. But if the president is now asserting his human right og dili pud nila kahatag, so medyo nag-violate na po sila sa ilang gusto nga dunay observance of human rights sa nining panahona. So dapat katong atong giingon kaganina equal treatment. If the court treats no with dignity ang atong prosecutor o ang mga witnesses, they must also of course treat with dignity ang accused, ang akusado nga ato ang former president Rodrigo Roa Duterte. Okay, attorney. Attorney, thank you kayo sa imong time and even the opportunity nga makauban ka namo para ma-enlighten gyud mi ning impeachment at the same time kaning interim release nga giasa Duterte scam. Thank you so much, attorney. Yes, so kasalamat pud kayo Bomborolin og sa ato ang mga tigpaminaw og nananaw no sa ato ang Bombo Radio Malay-Balay sa katapusan ato lang bitahon pod no ato ang mga paminaw nga mo like no or mo follow sa ato ang page nga Attorney Orly Vicente Montalban MPM. Unya ayaw mo og palihog ayaw mo og add friend ato ang dunay nagamit sa atong ngalan no. Attorney Orly Vicente Montalban daw siya. Unya walay period no. Walay period ang iyang gigamit atong naong pod no. So fake to siya nga account